Hi guys! Welcome to Vines Vlogs. And for today's video ay mag-share ako sa inyo ng secret strategy na pwede ninyong gawin sa inyong mga videos, TikTok affiliate videos, para magkaroon kayo ng sales, of course, magkaroon kayo ng views, mga engagement, likes sa inyong mga videos. Okay, so maganda to kasi makakatulong siya talaga sa pag-grow ninyo sa mga TikTok account ninyo. Syempre, para kumita din kayo for your TikTok affiliate. Okay? Ayan, so ito yung mga experiences natin, mga tips natin, ideas natin. So, first na ituturo ko sa inyo ay kung paano kayo mag-shoot ng video ninyo. So, syempre, kailangan ninyo guys na gumawa ng magandang quality talaga ng video. So, ano ba dapat yung nilalaman ng video mo na yan? So, meron tayo ditong tinatawag na hook, product, and call to action. So, yung hook, product, and call to action, pag-uusapan natin yan. So, first guys, yes, kailangan talaga nating mag-invest, no? So, before, syempre, itong sasabihin ko na to, meron siyang investment, which is kailangan talaga mag-invest kayo sa product. Kailangan bumili tayo ng mga product na ating i-endorse, na ating mga i-promote. Ganun talaga siya. Pero ang tips ko sa inyo, guys, kapag bibili kayo ng product dito sa TikTok, ay kailangan yung gagamitin nyo talaga. Okay? Yung gagamitin nyo talaga na product, at hindi yung i-promote nyo lang siya, okay? Kailangan gamitin natin siya kasi lahat ng viewers natin dito sa TikTok is gusto nilang malaman ano yung experience mo sa product na yun, ano yung makukuha mo sa product na yun, ano yung naging effect ng product na yun sa'yo, okay? Ayan, so yan yung mga tips ka sa inyo pag magsa-start kayo for your TikTok affiliate. Okay, next, ito na tayo, dito na tayo sa hook. Number 1, kailangan may hook yung video mo. Ano yung hook? Kailangan in the first words of your videos, ayan, simula pa lang sa mga unang videos mo ay kailangan meron ka ng hook, which is etong hook na to is dapat mapastay mo yung viewer. Dapat mapastay mo yung viewer. So, ano nga ba yung mga pwede ninyong sabihin sa mga first words ng mga videos ninyo dito sa inyong mga TikTok affiliate videos sa products ninyo? Okay. So, meron ako ditong isa-suggest sa inyo. Pwedeng sabihin ninyo na, I can't believe I found this product on TikTok. Lagi niyong naririnig yun, no? Ayan. So, yun yung mga pwede na pwede ninyong sabihin sa inyong mga first words sa TikTok videos. Pwede rin sabihin ninyo na, sa murang halaga, nakabili ako ng ganito kagandang quality ng product dito sa TikTok. Okay? 'Di ba? So, mapapaisip ka, wow, mura pero good quality. Sige, anong product na to? O, 'di ba? Mapapastay yung viewer mo dito sa hook na ito. So, yun yung mga pwede ninyong sabihin. So, try kong maglagay dito ng mga words dito sa aking, i-flash ko na lang sa screen ko yung mga pwede ninyong sabihin, hook sa inyong mga video. So, I hope na i-apply nyo yun, no? Para i-try ninyo, i-experiment ninyo sa mga videos ninyo, okay? Kung magiging effective siya, okay? Kasi kung naging effective sa akin, then magiging effective din sa inyo if sinunod nyo to, okay? Next, yung hook natin, tapos na. Ang next naman yung product natin, ayan, ipapakita na natin yung product, syempre. Ang kailangan nating banggitin sa mga products, kailangan wag exaggerated. Wag kayong magsabi ng mga words na hindi siya hindi magandang pakinggan. Like for example, na pag beauty products, bumili ka nito, ay within one day ganito ganyan, naging pumuti ka na. O for example, yung mga slimming coffee, within one day pumayat ka na. No, walang ganon. Okay, ayaw ni TikTok yun, mababan ka lang or magkakaroon ka lang ng e-commerce violation. Okay? So, dun sa product, ang kailangan mong sabihin doon is, pakita mo yung product, show the benefits, ano yung benefits ng product na yon, i-demonstrate mo kung paano gamitin yung product na yon, kung ano man yung product na yan, sabihin mo yung importance ng product, bakit ka napabili ng ganito, ganyan, ganon. So, kailangan mo i-introduce kung ano yung mga makukuha nila sa product na yun, okay? Make sure na ganon yung sasabihin nyo. Huwag kayong magsalita ng mga exaggerated words, no? That is very not so okay na gawin, okay? Ayan, make sure na okay yung ating pag-explain sa product, okay? After nyo ma-explain yung importance ng products, next is call to action. Sabihin niyo na, check yellow basket for this product, or kung gusto mong bumili na to, i-check mo yung yellow basket natin. Ganun lang, napakasimple lang actually ng mga kailangan nating sabihin, no? Basta diretso-diretso lang yung words natin. Ayan, para
hindi ma-boring yung ating mga viewers doon sa product nito. Okay, kahit short video lang, as long as maganda naman. Mayroon yung iba, actually, ang ginagawa, slideshow yung style ng pag-promote nila ng product. Slideshow yung mga pictures na from this to this, ganun lang. Or di kaya naman is story time yung ginagawa nila. Or kung hindi story time naman is, ayun, ini-introduce lang nila yung product, ganun, okay? So, ganun yung gawin ninyo para makakuha kayo ng viewers at makabenta kayo dito sa TikTok, okay, ng mga products ninyo, okay? So, ganun yung magagawin ninyo sa inyong mga TikTok video. So, next naman dito, ang masishare ko na tips, no? So, makakabenta talaga kayo kung ganyan yung ginawa nyo na video. And then, of course, kailangan nyo i-consider to. Number 1, kailangan nating mag-promote everyday. Kailangan maging consistent tayo. Okay lang ulit-ulitin nyo yung mga products na pinopromote ninyo dito sa TikTok. Maganda din yun, no? Kasi hindi lahat ng viewers ninyo is nakikita yung videos nyo araw-araw, okay? Ayan, so, kailangan consistent tayo sa pag-upload. Next naman, kailangan mag-honest review kayo sa mga products na binibili niyo. Kung alam nyo hindi maganda yung product, then, wag nyo na siyang i-promote, no? Kasi makakasira siya sa inyo, no? Sasabihin ng ibang viewers, naku, nagbebenta to ng fake, ganito, ganyan, hindi naman maganda. So, hindi na siya mapapabili next time na mag-i-introduce ka ng bagong products na sa yellow basket mo, okay? Ayan, so, next naman, mag-upload tayo ng original contents. Ayan, make sure gumawa kayo ng original contents ninyo. Huwag kayong mag-grab ng videos or pictures sa mga ibang other content creators dito sa TikTok, no? Kasi, nagbibigay yan ng e-commerce violation. Baka ma-permanent ban ka, sayang yung mga pinaghirapan mo dito sa TikTok, okay? Ayan. So, ano pa ba yung mga tips na mabibigay ko sa inyo? Make sure din, guys, na i-check ninyo yung mga videos ninyo bago kayong mag-post kung okay ba siya, ganito, ganyan. And yan, kapag mag-a-upload kayo ng inyong mga videos, kailangan maglagay kayo ng hashtags, okay? Hashtags related dun sa content ninyo, okay? Kailangan yung maglagay ng hashtags para, ang kagandahan kasi ng hashtags, guys, kapag merong viewer na nagsa-search sa TikTok, na magsa-search ng, for example, na product, siguro, ice watch. Sige. Siguro, ice watch na product. Lagay mo yung hashtags nito sa inyong mga videos. Kasi malay mo, mayroong viewers nag-search ng ice watch. Pwedeng isuggest ni TikTok yung video mo kasi gumamit ka ng hashtags. So, doon din nalalaman ni TikTok na, yung mga in-upload niyo is about sa ice watch, then pwede niyang isuggest yung videos niyo, okay? So, maglagay kayo ng maraming hashtags as long as related sa mga products, no? Kahit naman hindi lang sa products ng mga hashtags, kahit sa mga simple videos, maglagay ng mga hashtags, okay? Ayan, so, yan yung ating ma-share dito sa mga about sa TikTok affiliate, no? At isa pa pala, para iwasan ninyo ang magkaroon ng mga e-commerce violation, make sure na wag kayong mag-mention ng mga other platforms kapag nagpo-promote ka ng product. Like for example, sasabihin nyo na Shopee, Lazada, Zalora, Shein, ganon. Huwag kayong mag-mention ng mga ganon kasi sa mga videos niyo. Mag-mention lang kayo ng tama lang, tamang sakto lang na about dun talaga sa product, no? Huwag kayong mag-add ng mga other platforms kasi nakaka-violate yan. And alam nyo ba, pag nagka-24 points kayo na violation, mati-TikTok ban kayo, hindi kayo, mapa-permanent ban yung TikTok shop ninyo. No? Although, pwede kayong gumawa ng bago, pero syempre, 'di ba, yung mga na-build up nyo na viewers sa account ninyo, mawawala. Pero maghihirap ka, magdo-double na naman yung effort mo, no? Para makapag-start ka ulit sa other na, sa ibang account mo, okay? Okay, so isa pa to guys, no, nakakatulong yung pagbebenta din natin ng mga products. Yung mga trending products, pwede kayong sumabay sa mga trending products. Pero make sure, yung trending product na yun, gagamitin nyo talaga, okay? Yan, pwede kayong magbenta ng trending products. Maganda din yun. Kasi pag trending, syempre, hahanapin niya ng mga tao. And make sure, wag kalimutan yung mga hashtags, gano'n, okay? Ayan, para, makabenta kayo dito sa TikTok. So, meron yan. Pag trending products, ulit-ulitin nyo lang siya, okay? Ayan, so, pwede ding mag-live everyday. Pero pag magla-live ka, everyday live dapat, no? Everyday live. And, ayan, ano pa ba yung mga pwede kong sabihin? Ayan. So, wala na ata. Yun lang yung masasabi ko na gawin ninyo sa mga accounts ninyo, sa mga videos ninyo, para makabenta kayo dito sa inyong mga TikTok shops, okay? Ayan.